Yes guys, welcome back to Chris channel again. And for today's vlog, ano ba yung mga tips na pwede nating gawin or pwede nating paghandaan para maipasa natin ang demo class sa Akatsuki? Alright, let's start! Yes, okay, ano nga ba yon? Number 1 tip, okay? Demo class mo na mamaya. Okay, today, demo class mo na. Ano ba yung number 1 na kailangan mong i-check? Siyempre, ang number 1 natin is tools and equipment. Okay, ano yung mga yon? Stable internet, working headset, web camera, laptop, and or computer desktop. Okay, be sure guys na yung internet nyo is very stable kasi demo class nyo na ito. Kumbaga, ito na yung final destination nyo after ng initial interview, after ng training, after ng mga technical issue, blah blah blah, napasan nyo na yun. So, nandito na kayo sa demo lesson, di ba? Parang final interview na to. So, kailangan i-check nyo na lahat ng pwedeng nakakailanganin nyo para sa demo class nyo. Okay? And what else? Number 2, greetings. Okay? Kailangan meron kayong courtesy greetings dun sa estudyante nyo. Or, kailangan naka-smile and sounds friendly. Okay? And yung mga gestures, kailangan gagawin nyo to. Especially kapag yung student nyo is beginner, hindi masyadong nakakaintindi ng English. So, kailangan galaw-galaw, diba? Para wag ma-stroke. Okay? Kailangan gagamitan nyo ng, hi! Hello! I'm Teacher Chris. I'm Teacher Chris. Nice to meet you. Mga ganon, mga gestures. And then, yung sounds friendly, wag masungit, wag nakakatakot, diba? Alalahan ng demo class nyo ito. So, kailangan, okay na kayo sa demo class pa lang. Diba? Makuha nyo na yung loob ng student. Okay? Next, number 3. Alright? So, materials verification. Kailangan i-check nyo yung mga materials na gagamitin nyo dun sa demo class nyo. Ano yung mga materials na yon? Kailangan yung lesson mo, yung ile-lesson mo sa estudyante mo is same dun sa estudyante mo. Same kayo ng page or same kayo ng chapter, same kayo ng title. Be sure, okay? Kasi minsan magkaiba. Mali yung page, nasa page 5 siya, tapos ikaw nasa page 10 na. So, kailangan tanungin mo yung estudyante. Okay? I-verify mo yun sa kanya kung parehas, kung meron siyang kopya nung ile-lesson mo sa demo class. Kung wala naman, pwede mong isend yung link, okay, sa kanya para magkaroon siya ng kopya. Alright? Next one is, you have to be on time at least 30 minutes before your demo class. Bakit? Yun nga, para ma-check mo yung internet mo, para ma-check mo yung kung nag-work ba ng mabuti, yung headset mo kung gumagana pa, kung yung camera mo is malinaw ba, nakikita ka ba ng student, mag-speed test ka ulit, kung okay ba yung internet mo, kung wala ba siyang problema, and then, yung materials mo, yung lesson mo, i-check mo pa yan, kung meron kang, kung yung may mga vocabularies, pronunciation na kailangan mong i-check ulit, meron ka pang time before your class, diba? So, you have to be on time, or early as before your demo class time, demo class schedule, alright? Okay, next one is, ask and answer the questions clearly and accurately. Okay? You have to ask your student questions. Kung meron kang questions sa kanya, hi! How are you? How are you today? Okay? Tanungin mo siya ng clear yung voice mo, friendly yung voice mo, and accurately. Okay? Wag masyadong slang. You have to be in your neutral accent. Wag ka masyadong slang, wag ka masyadong OA, at wag ka nang gumamit ng kung ano-ano pang style ng accent mo. Okay? Kasi mahihirapan silang intindihin ka. Kasi nga, hindi sila ganun kagaling sa English. Kaya nga sila nag-aaral ng English. Diba? Online. So, kailangan clear yung pagsasalita mo, clear yung mga questions mo, and very accurate. Alright? Para maintindihan ka ng student at para magkaintindihan kayong mabuti. Okay? Next is use the chat box. Kasi meron kayong mga tools na gagamitin sa demo class or kapag nag-start na kayo ng class nyo. Skype,
Okay? Gagamitin nyo yan yung Skype. Meron kayong classroom ng ACADSOC for your teaching. Merong ipoprovide sa training, sinabi niya sa training nyo, kung dumaan ka na sa training before this tips sa demo class, alam mo na yung classroom na gagamitin. Classroom. It's a virtual class. Doon papasok yung estudyante and may chat box doon. Meron ka rin isa pang gagamitin, yung QQ. Yun yung Chinese Messenger. Okay? Minsan nandun din yung estudyante mo doon mag-enroll. Ang gagamitin mo namang tools is QQ. Minsan sa Skype or madalas doon kayo sa classroom, yung virtual classroom. Kung saan, kailangan gamitin nyo yung chat box. Okay? Pero, wag palagi. Wag lahat ng sinasabi mo is tinatype mo. Okay, tinatype mong ganyan. Magagalit, mako-complain ka kasi type ka lang ng type. Okay, ang itatype mo lang is kung meron kang examples na gusto mong isend sa kanya, alright? And also, kapag check mo yung pronunciation and vocabulary, yung mga wrong grammar, gamitin mo yung chat box, alright? Para magkaroon ng copy si student. Yung mga wrong grammar, wrong pronunciation, vocabulary words, dun mo ilagay sa chat box. Pero nga, wag sobrang chat ng chat. Okay? Next one is, check your student weakness. Habang ginagawa mo yung demo mo, kailangan nararamdaman mo na or nakikita mo na yung kung ano yung mga strong points ng students mo at saka yung weakness niya. Kung magaling ba siya sa pronunciation, or kung medyo ano ba siya sa mas mababa ba yung grammar niya o yung listening ability niya, yun ba yung problema? So, dapat alamin mo na yan. Okay? Next one is, don't ask the student to read the textbook. Yung full textbook, yung pinaka-lesson mo sa kanya, kung magamit kayo ng book, wag mo ipa-read lahat yun. Okay? Mauubos ang oras. You only have 25 minutes sa demo class at sa mga klase mo, 25 minutes lang per student. So, wag mo ubusin yung oras mo na yung buong content ng topic or ng lesson mo is pababasa mo sa kanya. Pwedeng palitan kayo or pwede yung isang ganito muna, isang paragraph muna, ganyan, or isang sentence, tapos ikaw naman doon sa isa, and then explain, and then talk to each other, mga ganon. Wag yung lahat pinabasa mo, ubos na ang 25 minutes. Okay, mako-complain ka. Next one is, okay, sound friendly and professional. Yon, tapos i-check mo yung volume and then yung settings nung nung computer mo para maging maayos, maging maganda yung flow ng demo class mo. Hindi siya magkaroon ng problema. Okay, matapos mo siya ng maayos. Next one is, iwasan mo yung maging boring yung class. Okay, kasi pag sa estudyante, inaantok-antok na ng ganyan, iwasan mo maging ganon. Okay, yung especially on your demo class kasi hindi magiging maganda kasi gigradean ka dito sa demo class mo. Okay, dito ka na sisimulang maggradean kung kung makakapagturo ka ba, kung okay ka bang magturo dun sa company ng ACADSOC. Okay? So, kailangan hindi siya maboboring. Gumawa ka ng paraan. Diskarte mo yan. Ano bang pwede mong i-diskarte? Syempre, kailangan tanungin mo siya kung saan siya interesado. Yun. Kaya nga dapat alamin mo yung weakness ng estudyante at saka yung strong points niya kasi doon mo siya makikilala. Kilalanin mo yung estudyante mo. Kasi doon maiiwasan mo maboard siya sa klase mo kapag kilala mo yung student mo. Alright? So, kumuha ka ng mga materials, pictures, sandan mo siya ng mga pictures, basta, make wrapper, okay? Kailangan, dumiskarte ka para hindi maging boring yung class mo. Lovely, kailangan lively yung class mo, alright? Next one is, no interruptions. Habang nagsasalita sa estudyante, huwag mo muna siyang ikakat. Okay? Pwede, kapag i-correct mo siya, pasundot-sundot lang kapag may maling pronunciation, pero wag naman yung lagi mo na lang kinakat, hindi na siya matapos-tapos dun sa sinishare niya sa'yo. Okay? Next one is, use gestures. Yung sinabi ko na kanina, na kailangan sa mga sasabi mo, can you hear me? Mga ganon. Oh, you're so lovely! Mga ganon. Kailangan gumamit ka ng mga ganon. Kasi nga, hindi sila masyadong nakakaintindi ng English. So, kailangan mong gumalaw. Okay? Hindi lang yung bibig mo. Okay? Materials, magsashow ka ng mga pictures, magsasend ka ng mga pictures, mga ganon. Okay?
gagawin mo na yan sa demo class mo. Kasi yun na yung pinaka-gradean ka nila kung ano ba yung gagawin mo kapag hinire ka, kung meron ka ng estudyante. Kung ano yung ginawa mo sa demo class, yun ang gagawin mo once na nakago ka na, okay? Nabigyan ka na, nakabook ka na ng mga estudyante. Yun ang gagawin mo. So, kailangan magpakitang gilas ka na dito pa lang sa demo class. Okay? Next one is proper diction lang, wag OA. Okay, yung tama lang. Use materials and pictures, nasabi ko na kanina. And before you end your class, 25 minutes yung class mo. So, meron kang 5 minutes break time. Okay, para sa next class mo. So, before ma-end yung class mo ng 25 minutes, kailangan nagawa mo na, na-explain mo na kapag free talking na kayo ng estudyante mo, and question and answer na kayo. And before you end your class, kailangan merong summary. Okay? Meron kayong feedback sa isa't isa. Kung merong questions yung estudyante mo, kailangan, do you have questions? Any questions before we end this class? Tanungin mo siya. Okay? Huwag kang mag-leave, huwag kang mag-goodbye nang meron siyang, may hindi ako naintindihan sa teacher na yun eh. Yung ganyan. Tapos, nag-bye-bye na. Huwag ganon. Okay? Kailangan clear yung class. Before you end your class, be sure na okay si student at naintindihan ka niya. Okay? Next is, yon yung mag-wrap up kayo, mag-review kayo kung ano yung napag-usapan nyo dun sa lesson na tinakal mo that day. Alright? With that student. Next is leave a class remarks. Before that, mag-leave ka ng class remarks. So, ano ba yung nakita mo sa estudyante? Ano bang level ng estudyante? Yung mga wrong pronunciation niya, yung mga vocabulary words, wrong grammar, mag-leave ka ng class remarks. Okay? And then, last but not the least, okay, you have to finish your class properly. Say goodbye with gestures, of course. And then, friendly pa rin yung tone mo. Okay? Hi! And then, magsabi ka ng good things about that student. Hi! Bakit hi? Pag-goodbye na nga eh, diba? Goodbye! Ganon. Sasabihin mo, oh, you did a good job today. I hope to see you in my class next time. I'm so happy that I met you. Mga blah, blah, blah. And then, sabihin mo na, I hope to see you next time. I enjoy your class. Mga ganon. Sabihin mo na, thank you for your time. Goodbye. See you next time. Mga ganon. Okay? That's the end of your demo class. Be sure na hindi mabigat yung naging demo class mo, nagkaintindihan kayo ng estudyante mo, nakuha mo yung loob ng estudyante mo, na-check mo yung estudyante mo, at okay yung mga materials na ginamit mo. Alright? So, mga tips yon na pwede nyo gamitin hindi lang sa demo class, kundi sa lahat ng magiging estudyante nyo. And syempre, as time goes by, nagkakaroon kayo ng more ideas na pwede nyo pang idagdag sa mga students, kasi iba-iba naman yung mahahawakan yung estudyante, iba-iba ang level niyan. Merong adult, merong mga bata, iba-iba ang personality. So, nadadagdagan yung mga ideas nyo kung paano nyo pa ma-handle yung iba't ibang estudyante nyo para mas maging effective kayong ESL teacher. Alright? Good luck, guys, sa inyong demo lesson. Kayang-kaya yan, diba? So, sa mga nag-demo lesson, sa mga nag-demo lesson na, please comment down below sa mga suggestions nyo. Kung meron pa kayong tip para mabasa ng ibang viewers, please comment down below. Alright? I hope you like this video. Please don't forget to thumbs up. Please like this video, subscribe, share, and don't forget to click the bell icon para updated kayo sa ating mga next vlogs. Alright, thank you for watching, guys. See you again next time. Kira kids! Bye! Godspeed!